Nanginginig ang mga kamay ni Talia habang pinupunasan niya ang isang mamahaling florera sa ibabaw ng grand piano. Hindi ang takot na baka mabasag niya ito. Ito ang lamig. Ang nakakakilabot na lamig ng mansyon na tila gumagapang sa kanyang balat hanggang sa kanyang mga buto. Bawat sulok ng malawak na salas ay sumisigaw ng karangyaan, matataas na kisame, kumikinang na sahig na gawa sa marmol, at mga painting na mas mahal pa siguro sa lahat ng kinita niya sa buong buhay niya. Ngunit para kay Talia, ang bawat kislap ay may kasamang dilim. Bawat katahimikan ay may kasamang hiyaw mula sa nakaraan. Para sa kanila, bulong niya sa sarili, isang mantra na paulit-ulit niyang sinasabi mula pa kaninang umaga. Para sa 5 kong anghel, ang pag-iisip sa kanyang 5 anak, ang tanging nagbibigay init sa nanlalamig niyang puso. Sila ang dahilan kung bakit niya nilunok ang kanyang pride, kung bakit siya naglakas loob na tumuntong muli sa mundong matagal na niyang tinalikuran. Talia, Ija. Napalingon si Talia sa mahinang tawag mula sa kanyang likuran. Nakangiti sa kanya si Mrs. Eliana Clemente, ang matandang ginang na kanyang inaalagaan, habang nakaupo ito sa wheelchair. Ma'am Eliana, bakit po kayo bumangon? Magalang niyang tanong, agad na lumapit sa matanda. Kailangan niyo po bang magbanyo? Umiling ang matanda. Isang matamis na ngiti ang namutawi sa mga labi nito. Hindi, Ija. Gusto ko lang siguraduhin na okay ka lang. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Hindi naman ako mahirap alagaan. Isang maliit na ngiti ang gumuhit sa labi ni Talia. Sa kabila ng nakakailang na pakiramdam sa bahay na ito, si Mrs. Clemente ay isang mabuting tao. Mabait at malumanay magsalita. Okay lang po ako, ma'am. Trabaho ko po ito. Magpahinga ka muna sandali, sabi ng matanda. Pumunta ka sa hardin o sa library. Magbasa ka kung gusto mo. Huwag kang mag-alala sa akin. Manonood lang ako ng TV. Nag-aalangan man ay tumango si Talia. Sige po, ma'am. Salamat po. Itinulak niya ang wheelchair ng matanda sa harap ng malaking telebisyon bago siya dahan-dahang naglakad palayo. Sa halip na lumabas, dinala siya ng kanyang mga paa patungo sa isang malaking pinto na gawa sa dark wood. Ang library. Pagbukas niya ng pinto, bumungad sa kanya ang amoy ng mga lumang libro at leather. Libu-libong libro ang nakahanay sa matataas na estante na abot hanggang kisame. Napapaligiran ng katahimikan, pakiramdam niya ay sandali siyang nakatakas. Dahan-dahan niyang hinaplos ang mga libro. Bawat isa ay tila may sariling kwento, may sariling kaluluwa. Saglit niyang nakalimutan kung nasaan siya. Saglit niyang nakalimutan ang multo na nag-aabang sa bawat sulok. May isang libro na nakaagaw ng kanyang pansin, isang luma at manipis na libro ng mga tula. Sinubukan niyang abutin ito mula sa mataas na estante. Dahan-dahan, gamit ang dulo ng kanyang mga daliri. Ayan na, malapit na. Ngunit sa kanyang pag-abot, nasagi ng kanyang siko ang katabing libro. Nawalan ito ng balanse at nahulog. Blag! Napapikit si Talia sa malakas na tunog. Yumuko siya para damputin ito. Ngunit isang anino ang tumakip sa kanya. Isang pamilyar na kamay ng lalaki ang unang dumampot sa libro. Nakasuot ito ng mamahaling relo na kumislap sa ilalim ng ilaw. Dahan-dahang umangat ang tingin ni Talia mula sa perpektong itim na sapatos, sa mamahaling slacks, sa puting-puting polo na nakabukas ang 2 botones sa itaas. At sa wakas, sa mukha nito. Ang mukha na sa loob ng 5 taon ay pilit niyang binubura sa kanyang isipan. Ang mga matang minsang nangako sa kanya ng walang hanggan. Ang mga labing minsang naging dahilan ng kanyang paghinga. Parang huminto ang pag-ikot ng mundo. Parang binuhusan siya ng nagyayelong tubig. Hindi maaari. Naramdaman niya ang unti-unting pag-init ng kanyang mga mata. Nagsimulang manlabo ang kanyang paningin. Ang lalaking nasa harap niya
ay hindi na lang isang alaala. Totoo siya. Nandito siya. Binuksan nito ang kanyang bibig para magsalita. At ang boses na lumabas dito ay ang parehong boses na gumigimbal sa kanyang mga panaginip gabi-gabi. Talia, isang pangalan, isang salita. Ngunit sapat na yon para wasakin ang lahat ng pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ikaw nga. Nakatitig lang si Erickson sa figura ni Talia na mabilis na tumalikod at halos takbuhin ang pasilyo palayo sa kanya. Naiwan siyang nakatayo sa gitna ng library, hawak pa rin ang libro ng mga tula na nahulog nito. Ang bango ni Talia, isang pamilyar na amoy ng baby powder at banayad na sampagwita, ay naiwan sa hangin. Isang multo na lalong nagpahirap sa kanyang paghinga. 5 taon. 5 taon siyang naghintay. 5 taon siyang umasa na isang araw ay magigising siya at malalaman niyang isa lang itong masamang panaginip. Ngunit hindi. At ngayon, sa hindi maipaliwanag na dahilan, ang babaeng tinangay ang puso niya ay nagtatrabaho sa sarili niyang pamamahay, inaalagaan ang kanyang ninang. Hindi niya ito palalagpasin, hindi na ulit. Mabilis ang mga hakbang na sinundan niya ito. Naabutan niya si Talia sa dulo ng pasilyo, malapit sa kusina. Hinawakan niya ito ng marahan sa braso. Talia, sandali, mag-usap tayo. Napapitlag si Talia at marahas na binawi ang kanyang braso na para bang napaso. Ang mga mata nito ay puno ng takot at galit. Isang galit na hindi niya maintindihan. Wala po tayong dapat pag-usapan, Sir Clemente. Sir Clemente, ang mga salitang yon ay parang punyal na bumaon sa kanyang dibdib. Sir? Talia, ako to. Si Erickson. Alam ko po kung sino kayo. Malamig na sagot nito, hindi man lang tumitingin sa kanyang mga mata. Kayo po ang amo ko. At ako, isa lang sa mga katulong ninyo. Kung papayagan niyo po, marami pa po akong gagawin. Walang nagawa si Erickson, kundi panoorin itong muling tumalikod at mawala sa pinto ng kusina. Naiwan siyang nakatanga. Ramdam ang bigat ng pagkabigo. Anong nangyari? Bakit ganito na lang ang lamig nito sa kanya? Ang hapunan sa mansyon ng mga Clemente ay palaging isang formal at tahimik na kaganapan. Ngunit para kay Erickson ngayong gabi, ang katahimikan ay nakakabingi. Nasa kabisera ng mahabang mesa, si Don Ricardo Clemente, ang kanyang ama. Isang haligi ng kapangyarihan na may mga matang kayang tunawin ang sinumang sasalungat sa kanya. Sa kanyang kanan ay nakaupo si Katrina, ang kanyang asawa, na mukhang perpekto sa suot nitong eleganteng bestida at may ngiti sa labi na hindi naman umaabot sa mga mata. The merger with the Velasco Group is almost complete. Anunsyo ni Don Ricardo. Ang boses ay kasing tigas ng bakal. Erickson, I expect you to be present at the final signing tomorrow. No excuses. Tumangulang si Erickson. Ang isip ay lumilipad sa ibang lugar. Of course, he'll be there, Papa. Malambing na sabi ni Katrina at ipinatong ang kamay nito sa kamay ni Erickson na nasa ibabaw ng mesa. My husband knows his responsibilities. Hindi gumalaw si Erickson. Pakiramdam niya ay isa siyang estranghero sa sarili niyang buhay, isang aktor sa isang palabas na hindi niya gustong gawin. Ang isip niya ay dinama sa babaeng may mga matang puno ng lungkot na nakita niya kanina. Good, sabi ng kanyang ama, bago bumaling kay Katrina. And you, Katrina, the charity ball is next week. Make sure our family is well represented. Everything is handled, Papa. Sagot ni Katrina na may perpektong ngiti. Natapos ang hapunan na walang sino man ang nagtanong kay Erickson kung kumusta siya. Walang sino man ang nakapansin sa bagabag na bumabalot sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos ng hapunan, dumiretso si Erickson sa kanyang private office. Isinara niya ang pinto at huminga ng malalim. Sa wakas ay malaya mula sa mapanuring mga mata ng kanyang pamilya. Binuksan niya ang isang nakatagong drawer
sa ilalim ng kanyang mesa. Mula roon, kinuha niya ang isang maliit at kupas ng litrato. Isang litrato nila ng Italia. Kuha 5 taon na ang nakalipas sa isang simpleng beach. Nakangiti sila pareho, magkayakap, at sa mga mata nila ay mababasa ang purong pag-ibig at kaligayahan. Bago dumating ang kasinungalingan, bago dumating ang kasal na ito, naalala niya ang desperasyon niya noon, ang paulit-ulit niyang pagtawag at pag-text kay Talia na hindi nito sinasagot. Ang mga email na sinubukan niyang ipadala para magpaliwanag na tila hindi man lang nito nabasa. At nang puntahan niya ang apartment nito, wala na siya. Naglaho na parang bula. Isang mahinang katok sa pinto ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Erickson, darling, hindi ka pa ba matutulog? Tanong ni Katrina mula sa labas. Mauna ka na. Walang emosyong sagot niya. Marami pa akong tatapusin. Narinig niya ang pagbuntong hininga nito bago ang marahang mga yapak na papalayo. Ibinaba niya ang litrato at dinukot ang kanyang cellphone. May isang taong makakatulong sa kanya. Idinial niya ang numero ng kanyang pinagkakatiwalaang assistant na si Marco. Marco, sabi niya pagkasagot nito, may ipapagawa ako sa'yo. Urgent and confidential. Yes, sir? Meron tayong bagong caregiver para kay Ninang Eliana. Ang pangalan niya ay Talia Santos. Gusto kong alamin mo ang lahat ng ginawa niya sa nakalipas na 5 taon, kung saan siya nakatira, kung saan siya nagtrabaho, lahat. Masusunod po, sir, sagot ni Marco. Ilang oras ang lumipas. Halos maghahating gabi na nang muling tumunog ang cellphone ni Erickson. Si Marco. Sir, bungad nito, may kakaibang tono sa kanyang bose. What is it, Marco? Nahanap mo na ba? Opo, sir. Nakuha ko na ang address niya at ilang basic information. Huminto sandali si Marco. Tila nag-aalangan. And? Naiinip na tanong ni Erickson. Sir, Talia is a single mother. Natigilan si Erickson. Isang ina? Anak? Kanino? Iyon po ang nakapagtataka, sir, sabi ni Marco. May 5 po siyang anak, quintuplets. Pero ang nakapagtataka, walang record kung sino ang ama ng mga bata. Kinabukasan, naging impyerno para kay Talia ang bawat segundo sa loob ng mansyon. Pakiramdam niya ay may 2 matang laging nakamasid sa kanya. Bawat galaw niya ay tila binabantayan. Alam niyang si Erickson yon. Sinubukan niyang iwasan ito sa lahat ng pagkakataon. Kung nasa salas ito, pupunta siya sa kusina. Kung nasa hardin ito, magkukulong siya sa silid ni Mrs. Clemente. Ngunit ang mansyon, gaano man kalaki, ay tila lumiliit sa bawat oras na lumilipas. Talia Ija, pwede mo ba akong samahan sa hardin? Pakiusap ni Mrs. Clemente pagkatapos ng tanghalian. Gusto kong makalanghap ng sariwang hangin. Walang magawa si Talia kundi ang tumango. Habang itinutulak niya ang wheelchair palabas, isang dasal ang umalingaw-ngaw sa kanyang isip. Sana wala siya doon. Sana wala siya doon. Pero binigo siya ng tadhana. Nakaupo si Erickson sa isa sa mga bench sa ilalim ng isang malaking puno ng akasya. Tila nag-aabang. Nang makita sila nito, agad itong tumayo at lumapit. Ninang Talia. Bati nito, isang pilit ng ngiti ang nasa labi. Erickson, apo. Masayang bati ni Mrs. Clemente. Samahan mo kami. Ang ganda ng araw, hindi ba? Opo, Ninang. It's a beautiful day, sabi ni Erickson. Ngunit ang mga mata nito ay nakapako kay Talia. Pwede ko bang hiramin si Talia sandali? May iuutos lang ako. Bago pa man makatanggi si Talia, sumagot na ang matanda. Oo naman. Sige na, Ija. Huwag kang mag-alala sa akin. Dito lang ako. Naiwan si Talia na walang pagpipilian. Dahan-dahan siyang sumunod kay Erickson patungo sa isang mas liblib na bahagi ng hardin kung saan natatabunan sila ng matataas na halaman mula sa paningin ng mansyon.
Nang sa wakas ay huminto ito at humarap sa kanya, ang pormalidad sa mukha nito ay nawala. Napalitan iyon ng pamilyar na Erickson, ang Erickson na puno ng pighati at pagsusumamo. "Talia, please," simula nito. "Kaunting minuto lang. Pakinggan mo ako." Umiling si Talia. Niyakap ang sarili. "Wala na tayong dapat pag-usapan pa, sir." "Mayroon." Git nito, ang boses ay bahagyang tumaas. 5 taon, Talia. 5 taon akong nagtatanong kung bakit. Bakit ka bigla na lang nawala? Bakit hindi mo sinagot ang mga tawag ko? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Talia. Bakit? Seryoso ka? Nakita ko, Erickson. Nakita ko kayo ni Katrina. Nakita ko ang anunsyo ng kasal ninyo sa dyaryo. Ano pa bang kailangan mong ipaliwanag? It was a lie. Isang malaking kasinungalingan. Desperadong sabi ni Erickson. Hinawakan nito ang kanyang mga braso. Ang init ng palad nito ay nagpadala ng kuryente sa kanyang buong katawan. Isang kuryenteng pilit niyang winawaksi. Pumayag lang ako sa kasal na yon para iligtas ang kumpanya. It was an arranged marriage, a contract. Walang pagmamahal doon, Talia. Ikaw lang ang palaging laman nito. Itinuro nito ang kanyang dibdib. Bawat salita ni Erickson ay parang maliliit na martilyo na pumupukpok sa pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Bigla, isang alaala ang sumalakay sa kanyang isipan. 5 taon na ang nakalipas. Nakatayo siya sa labas ng isang mamahaling restaurant, basang-basa sa ulan. Sa loob, sa isang private table, nakita niya si Erickson at si Katrina. Nakangiti si Katrina habang pinupunasan ng panyo ang gilid ng labi ni Erickson. Isang kilos na napaka-intimate. Pagkatapos, inilabas ni Erickson ang isang maliit na kahon. Isang singsing. Tumakbo siya palayo noon. Dala ang durog na puso. "Kasinungalingan?" Nanginginig ang boses na tanong ni Talia, pilit na kumakawala sa pagkakahawak nito. "Nakita ko ang singsing, Erickson. Nakita ko ang pag-aalaga niya sa'yo. At higit sa lahat, pinili mo siya. Pinili mo ang kumpanya ninyo kaysa sa akin." "Hindi totoo yan. Sinubukan kong ipaliwanag. I tried to call you to find you. Pero hindi mo ginawa ang sapat." Sigaw ni Talia. Sa wakas ay bumuhos na ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Kasi sa huli, mas matimbang pa rin ang pangalan at yaman mo. At ako. Sino lang ba ako? Isa lang akong simpleng babae na naniwala sa mga pangako mo. Pilit niyang binawi ang kanyang mga braso. Sa pagkakataong ito, nagtagumpay siya. Tumalikod siya. Bawat hakbang ay parang tinik. "Your life is not my business anymore, Sir Clemente," sabi niya nang hindi lumilingon. Ang bawat salita ay puno ng lason at sakit. "Please act like a boss. At ako, kikilos bilang isang empleyado. Hanggang doon na lang tayo." Nagsimula siyang maglakad palayo. Iniwan si Erickson na nakatayo roon, bigo at sugatan. Habang papalapit siya sa kinaroroonan ni Mrs. Clemente, isang boses ang pumigil sa kanya. Isang boses na kasing tamis ng pulot, ngunit may nakatagong kamandag. "Darling." Napahinto si Talia at dahan-dahang lumingon. Nakatayo roon si Katrina. May isang perpektong ngiti sa kanyang mga labi, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim at nanunuri. "Are you bothering the new help?" Ang ngiti ni Katrina ay kasing perpekto ng kanyang suot na damit, ngunit hindi ito umabot sa kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay malamig, nanunuri, at may bahid ng pagbabanta na nagpatayo ng lahat ng balahibo sa batok ni Talia. "Hi!" Ulit ni Katrina. Ang boses ay malambing, pero may talim. Lumapit ito at pinalupot ang braso sa braso ni Erickson na para bang ipinapakita kung sino ang tunay na nagmamay-ari. "I'm Katrina Clemente, and you must be the new caregiver." "Talia Santos po." Magalang na sagot ni Talia.
Pilit na iniiwasan ang tingin ni Erickson na puno ng hindi masabing emosyon. Sige po, babalikan ko na po si Ma'am Eliana. Mabilis siyang tumalikod, hindi na hinintay pa ang kanilang sagot. Ramdam niya ang mga mata ni Katrina na nakatitig sa kanyang likuran, isang pakiramdam na para siyang tinutunaw. Mula sa araw na yon, naging doble ang pag-iingat ni Talia. Hindi lang kay Erickson, kundi lalo na kay Katrina. Ang asawa ni Erickson ay tila isang perpektong anghel. Palagi itong nakangiti, laging mabait kay Mrs. Clemente at palaging may dalang pasalubong. Ngunit napapansin ni Talia ang mga maliliit na bagay. Ang paraan ng pagtingin ni Katrina kapag akala niya ay walang nakakakita. Ang biglaang pagbabago ng mood nito kapag sila na lang dalawa ang naiiwan sa isang silid. Isang hapon, habang nagpapahinga si Mrs. Clemente, nilapitan siya ni Katrina sa kusina. "Talia," sabi nito na may matamis ng ngiti. "Kumusta ka naman? Mukhang masipag ka. Sana ay hindi ka nahihirapan sa pag-aalaga kay Mama Eliana." "Hindi po, ma'am. Sanay na po ako." Maikling sagot ni Talia habang nagpupunas ng mesa. "Good to hear," sabi ni Katrina habang sumasali ng juice. "By the way, may pamilya ka na ba? Mga anak?" Ang tanong ay simple, ngunit para kay Talia, ito ay isang patibong. Nanlamig ang kanyang mga kamay. "Wala po akong asawa, ma'am." "Oh, I see. A single woman," sabi ni Katrina, uminom ng juice habang ang mga mata ay nakatitig sa kanya. Mahirap ang buhay ngayon, lalo na kung mag-isa ka lang. Hindi na sumagot si Talia. Alam niya, nararamdaman niya na may mas malalim na kahulugan ang bawat salita ni Katrina. Sa mga sumunod na araw, mas naging mapagmasid si Talia sa kalusugan ni Mrs. Clemente. Napansin niya ang isang nakakabahalang pattern. Sa umaga, ang matanda ay masigla at malinaw mag-isip. Ngunit pagdating ng hapon, pagkatapos nitong uminom ng herbal tea na si Katrina mismo ang nagtitimpla, ito ay nagiging antukin, malilimutin at nanghihina. "Espesyal na reseta ito ng pamilya namin," sabi ni Katrina isang beses nang makita si Talia na tinititigan ng tasa. Nakakatulong ito para sa mga buto niya. Ngunit hindi kumbinsido si Talia. Ang kanyang karanasan bilang isang caregiver ay sumisigaw na may mali. Isang hapon, sinubukan niyang gumawa ng sarili niyang hakbang. "Ma'am Eliana, baka po gusto ninyong subukan itong salabat?" Alok niya. Hawak ang isang tasang may mainit na ginger tea. "Maganda po ito sa pakiramdam." Aabutin na sana ng matanda ang tasa nang biglang pumasok si Katrina sa silid. "Oh, Talia, anong ginagawa mo?" tanong nito. Ang ngiti ay naroon pa rin, ngunit ang boses ay matigas. "Hindi ba't sinabi ko na sa'yo na ang espesyal na tsaa ko lang ang dapat niyang inumin? Baka makasama pa yan sa kanya." "Pasensya na po, ma'am. Akala ko lang po." "Hayaan mo na. Ako na ang bahala sa tsaa ni Mama," sabi ni Katrina. Kinuha ang tasa mula sa kamay ni Talia at inilapag ito nang may kaunting diin sa mesa. Kinuha nito ang sariling thermos at nagsalin sa paboritong tasa ng matanda. Nang mainom ni Mrs. Clemente ang tsaa mula kay Katrina, umupo si Talia sa isang sulok, nagmamasid. Wala pang isang oras, ang dating masiglang matanda ay humihikab na at halos hindi na makapagsalita ng diretsyo. Doon, nagdesisyon si Talia. Kailangan niyang malaman kung ano ang nasa tsaa na iyon. Kinagabihan, nang sigurado siyang wala ng tao sa kusina, bumalik siya. Nanginginig ang mga kamay na hinalungkat niya ang basurahan. Nakita niya ang mga ginamit na tea leaves na itinapon ni Katrina kanina. Kumuha siya ng kaunti, maingat na ibinalot sa isang malinis na panyo at itinago sa kanyang bulsa. Habang papaalis na siya, dahan-dahan para hindi makalikha ng ingay, narinig niya ang boses ni Katrina mula sa kalapit na study. Bahagyang nakabukas ang pinto. Hindi niya sinasadya,
Ngunit narinig niya ang usapan nito sa cellphone. Ang boses ni Katrina ay hindi na malambing. Ito ay puno ng inis at pagkaapura. Hindi, hindi mo naiintindihan. Nagiging pakialamera na siya. Kailangan na nating bilisan. Isang sandaling katahimikan. Bukas na bukas, dalhin mo na dito yung mas mataas na dosage. Hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Baka masira lahat ng plano dahil sa hampas lupang yon. Napasinghap si Talia. Agad na tinakpan ang kanyang bibig. Mabilis at tahimik siyang umatras. Ang puso niya ay kumakarera na parang kabayong nagwawala. Bawat salita ni Katrina ay tumatatak sa kanyang isipan. Kinukumpirma ang madilim na hinala na nagsisimulang mabuo sa kanyang puso. Hindi ito simpleng sakit. Ito ay isang masamang plano. At si Mrs. Clemente ang biktima. Ang mga salita ni Talia ay umaling-aungaw sa isipan ni Erickson na parang sirang plaka. Hindi mo ginawa ang sapat. Hindi niya matanggap iyon dahil alam niya sa kaibuturan ng kanyang puso na ginawa niya ang lahat. Sinubukan niya. Nagmakaawa siya, ngunit para kay Talia, lahat ng yon ay baliwala. Hindi, may mali. May isang piraso ng puzzle na nawawala. Kinagabihan, pagkatapos ng isa na namang pilit at tahimik na hapunan, nagkulong si Erickson sa kanyang opisina. Hindi para magtrabaho, kundi para maghalungkat. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop, ang parehong laptop na ginamit niya 5 taon na ang nakalipas. Sinimulan niyang buksan ang mga lumang files, mga call logs, mga text messages, lahat ng kaya niyang balikan. Ngunit wala siyang makitang kakaiba. Hanggang sa naisip niya ang kanyang email. Nag-login siya sa kanyang personal na account at dumiretso sa sent folder. Nag-scroll siya pabalik sa petsa kung kailan nagsimula ang gulo. Nandoon nga, sunod-sunod na email na ipinadala niya sa address ni Talia. Ngunit lahat ay may parehong status. Unread. Hindi siya makapaniwala. Posible bang hindi man lang nito binuksan ng kahit isa? Isang ideya ang pumasok sa kanyang isip. Isang malamig at madilim na ideya. Binuksan niya ang trash folder at pagkatapos, ang recover deleted items function. Daan-daang lumang email ang lumitaw. Nanginginig ang kamay na sinimulan niyang hanapin ang pangalan ni Talia. At nandoon nga, isang email na delete na may subject na, Talia, please read this. I'm begging you. Nang buksan niya ito, ang sarili niyang mga salita mula sa nakaraan ang sumampal sa kanya. Talia, mahal ko. Alam kong galit ka. Alam kong nasaktan kita. Pero maniwala ka. Ang kasal na ito ay isang palabas lang. Isang kontrata para iligtas ang negosyo na pinaghirapan ng pamilya ko. Walang ibig sabihin nito. Pangako, kapag natapos na ang krisis, aayusin ko ang lahat. Hihintayin kita, kahit gaano katagal. Huwag mo akong sukuan. Mahal na mahal kita. Napapikit si Erickson. Ang sakit, ang bigat, ang email na ito, ang desperadong pakiusap na ito ay hindi kailanman nabasa ni Talia. Dahil may nagbura nito. At iisang tao lang ang may access sa laptop niya noon. Iisang tao lang ang kasama niya sa bahay habang ginagawa niya ang lahat para makontak si Talia. Katrina, ang pagdududa na dati isang maliit na binhi lamang ay biglang nag-ugat at gumapang sa buong sistema niya. Kinabukasan, ibang Erickson na ang nagising. Isang Erickson na mapagmasid. Tinitingnan niya na ngayon ang lahat sa ibang lente. Nakita niya kung paano tiningnan ni Talia si Katrina. Hindi lang ito basta pagkailang ng isang empleyado sa kanyang amo. May takot doon. May pag-iingat. Lalo na tuwing papalapit si Katrina sa kanyang ninang Eliana. Hawak ang tasang naglalaman ng tsaa nito. Isang hapon, nakita niya mismo ang eksena. Inabutan ni Katrina ang tsaa kay Mrs. Clemente. Nakangiti ito, ngunit nakita ni Erickson ang panandaliang pagtiim ng panga nito. At sa kabilang dulo ng silid, nakita niya si Talia, nakatayo malapit sa pinto. Ang mga mata
ay nakatutok sa tasa na para bang iyon yon ang pinakamapanganib na bagay sa mundo. Doon, nagdesisyon si Erickson. Kailangan niya ng pruweba. Hinarap niya si Katrina ng gabing iyon habang naghahanda ito para matulog. "Katrina," sabi niya sa kalmadong boses. "Napansin ko lang, parang lalong humihina si Ninang. Sigurado ka bang nakakatulong yang herbal tea na pinapainom mo sa kanya?" Biglang natigilan si Katrina sa pag-aayos ng buhok. Nakita ni Erickson sa salamin ang panandaliang gulat sa mga mata nito bago ito ngumiti ng pilit. "Ano ka ba naman, darling?" sabi nito. Ang boses ay pilit na pinapatamis. "Siyempre naman, reseta pa yan ng lola ko. Baka sadyang tumatanda na lang talaga si Mama Eliana." Ang sagot nito ay masyadong mabilis, masyadong defensive. Tumangulang si Erickson. "Maybe you're right," sabi niya. Ngunit sa isip niya, ang desisyon ay buo na. Hating gabi, nang ang buong mansyon ay mahimbing na sa pagkakatulog, pumasok si Erickson sa silid ng kanyang ninang. Dala ang isang maliit, halos hindi makitang bagay, isang micro-camera. Maingat, at sa tulong ng kadiliman, inilagay niya ito sa isang dekorasyon sa ibabaw ng bookshelf. Ang lente ay may perpektong anggulo, nakatutok mismo sa maliit na mesa kung saan palaging tinitimpla ni Katrina ang tsa para kay Mrs. Clemente. Habang paatras siyang lumalabas ng silid, isang malamig na determinasyon ang bumalot sa kanya. Malalaman niya ang katotohanan. Kahit ano pa man ang halaga nito. Kinabukasan, araw ng pahinga ni Talia. Ngunit wala siyang balak magpahinga. Mayroon lang siyang ilang oras para kumilos. Nanginginig ang mga kamay na inilagay niya ang panyong naglalaman ng mga tuyong dahon ng tsa sa loob ng kanyang bag. Bawat minuto ay mahalaga. Bawat tibok ng kanyang puso ay isang babala. Sumakay siya ng jeep patungo sa isang maliit na butika sa kabilang bayan, malayo sa impluwensya ng mga Clemente. Naghihintay sa kanya roon si Leo, isang matalik na kaibigan mula sa high school na ngayon ay isang lisensyadong parmasyutiko. "Talia, ano ba tong pinasok mo?" Nag-aalalang tanong ni Leo pagkapasok niya sa maliit na stockroom nito. "Leo, tulungan mo ako." Pakiusap ni Talia. Ang boses ay nanginginig. Inabot niya ang panyo. "Kailangan kong malaman kung ano to. Pakiusap. Importante." Binuksan ni Leo ang panyo at sinuri ang mga dahon. "Mukha lang ordinaryong herbal tea, Tals. Baka praning ka lang." "Hindi," mariing sabi ni Talia. Ang mga mata ay nagsusumamo. "May mali, Leo. Nararamdaman ko. Ang amo kong inaalagaan. Unti-unti siyang pinapahina nito. Pakiusap, dalhin mo sa laboratorio. Bayaran ko ang lahat." Nakita ni Leo ang desperasyon sa mga mata ng kaibigan. Bumuntong hininga ito. "Sige, pero hindi ito magiging mabilis. Baka abutin ng 1 o 2 araw." "Okay lang, maghihintay ako," sabi ni Talia. "Tawagan mo ako agad kapag may resulta na." Bumalik si Talia sa mansyon na may mabigat na dibdib. Ang paghihintay ay isang uri ng torture. Nadatnan niya si Katrina sa salas, nag-aayos ng mga bulaklak sa isang napakaganda at antigong florera na nakapatong sa isang maliit na mesang gawa sa marmol. Sinabi sa kanya ng ibang katulong na ang florerang yon ay isang mahalagang heirloom ng mga Clemente. "Oh, you're back," sabi ni Katrina nang hindi man lang siya tinitingnan. "I thought it's your day off." "Bumalik na po ako para kung may kailangan po kayo, ma'am," sagot ni Talia. Kumuha siya ng basahan para punasan ang mga alikabok sa mga kalapit na muebles para magkaroon ng dahilan na manatili roon at magmasid. Ilang sandali ang lumipas sa katahimikan. Si Talia ay nagpupunas, si Katrina ay nag-aayos. Ngunit ang tensyon sa pagitan nilang dalawa ay halos mahahawakan sa kapal. Bigla, habang dumadaan si Katrina malapit sa mesang kinalalagyan ng florera, bahagya itong natigilan.
Sumulyap ito kay Talia na nasa likuran nito, isang kakaibang kislap ang dumaan sa mga mata nito. Sa isang mabilis na kilos na halos hindi nakita ni Talia, bahagyang iwinasiwas ni Katrina ang laylayan ng kanyang damit. Nasagi nito ang mesa. Crash! Ang tunog ng nabasag na porselana ay umalingaw-ngaw sa buong salas. Ang antigong florera ay nagkapira-piraso sa sahig na marmol. Isang segundo ng nakabibinging katahimikan. Pagkatapos, isang nakakayanig na sigaw ang bumasag dito. Ah! Tumili si Katrina. Ang mga kamay ay nasa magkabilang gilid ng kanyang mukha. Ang mga mata ay nanlalaki sa pagkagulat na halatang halata ang pagkapeke. Ang florera! Ang florera ni Mama! Tumakbo palabas ng kanyang opisina si Don Ricardo, kasunod si Erickson. Anong nangyayari dito? Sigaw ng matanda. Papa! Humagulgol si Katrina. Itinuro ang nanginginig na si Talia. Siya ang nakabasag. Nakita ko. Pabaya siya. Sinadya niya. Lahat ng mata ay napunta kay Talia. Nanigas siya sa kanyang kinatatayuan, hindi makapagsalita. Walang kwenta. Sigaw ni Don Ricardo. Ang muka ay namumula sa galit. Lumapit ito kay Talia. Alam mo ba kung gaano kahalaga yan? Iyan ang paboritong florera ng yumaong asawa ko. Hindi mo yan kayang bayaran kahit magtrabaho ka habang buhay. Hindi po. Hindi ko po sinasadya. Nauutal na, sabi ni Talia. Dad, sandali lang. Sabat ni Erickson. Pumagitna sa kanila. Let's hear her side. Huwag kang makialam dito, Erickson. Putol ng kanyang ama. Kitang-kita na kung anong klaseng tao ang babaeng ito. Palayasin yan. Habang ang matanda ay sumisigaw at si Katrina ay patuloy sa kanyang pag-iyak, naramdaman ni Talia ang pag-vibrate ng cellphone sa kanyang bulsa. Nanginginig ang kamay na dinukot niya ito. Leo calling. Ang mundo sa paligid niya ay biglang nag-slow motion. Ang galit na mukha ni Don Ricardo, ang mapanuyang manangiti sa likod ng mga luha ni Katrina, ang nag-aalalang tingin ni Erickson. Lahat ay nawala. Sinagot niya ang tawag. Leo? Ang boses sa kabilang linya ay hindi kalmado. Ito ay puno ng takot. Puno ng pagkaapura. Talia, nasaan ka? Umalis ka na dyan. Ngayon din. Bakit? Anong resulta? Narinig niya ang malalim na paghinga ni Leo. Talia, umalis ka na dyan. Hindi ito basta-bastang halamang gamot. Huminto ito sandali. At ang sumunod na mga salita nito ay tila isang hatol ng kamatayan. Ito ay isang uri ng lason na dahan-dahang pumapatay. Bago pa man makapagproseso sa isipan ni Talia ang mga salitang binitiwan ni Leo, ang mundo niya ay muling gumuho. Ano yan? Matigas na tanong ni Don Ricardo na napansin ang hawak niyang cellphone. Ngunit si Katrina ang unang kumilos. Sa bilis na hindi inaasahan ng lahat, hinablot nito ang bag ni Talia na nakasabit sa kanyang balikat. Siguradong may ninakaw na yan, sigaw ni Katrina, at walang pag-aalinlangang ibinuhos ang lahat ng laman ng bag sa sahig. Nagsikalat ang mga gamit ni Talia, isang lumang pitaka, suklay, lipstick at isang maliit na bote ng gamot. Isang bote na hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Mabilis itong dinampot ni Katrina, itinaas sa ere para makita ng lahat. Ano to? Puno ng akusasyon niyang tanong. Bakit ka may ganito? Gamot pampatulog? O baka naman lason? Ang huling salita ay binitiwan niya na may diin at lahat ng nasa silid ay natigilan. Papa, ngayon naiintindihan ko na. Humagulgol si Katrina, bumaling sa biyenan. Hindi lang siya pabaya, may masama siyang balak. Siya ang dahan-dahang lumalason kay Mama Eliana. Para kay Erickson, ang mga nangyayari ay parang isang masamang panaginip. Tiningnan niya si Talia na nakatayo roon, maputlang maputla, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat at hindi makapaniwala.
Pagkatapos ay tiningnan niya si Katrina na umiiyak, ngunit sa mga mata nito ay may kislap ng tagumpay. Hindi, hindi totoo yan. Halos pabulong na sabi ni Talia. Hindi akin yan. Pakana niya yan. Itinuro niya si Katrina. Ang kapal ng mukha mo. Sigaw ni Katrina. Pagkatapos mong sirain ang gamit namin, pagkatapos mong tangkaing lasunin ang biyenan ko, ako pa ngayon ang masama. Manahimik ka. Sigaw ni Don Ricardo. Ang mukha ay kulay ube na sa galit. Tumingin ito kay Talia na para bang isa siyang basura. Isa kang demonyo. Isang ahas. Dumating ka lang dito para sirain ang pamilya ko. Dad, sandali. Muling namagitan si Erickson. This is insane. Bakit naman niya gagawin yun? Dahil sa'yo? Sagot ni Katrina, tumingin kay Erickson na may mga luhang dumadaloy sa pisngi. Dahil may nakaraan kayo, gusto niyang bumalik sa buhay mo. Gusto niyang sirain ako. Sirain tayo para makuha ka niya ulit. Isa siyang desperada. Bawat salita ni Katrina ay perpektong nakalkula. Bawat isa ay tumatagos, nagtatanim ng duda, ginagamit ang nakaraan laban sa kanila. Nakita ni Erickson ang pag-aalangan sa mukha ng kanyang ama. Kahit siya, sa isang saglit ay natigilan. Ang mga motibong sinabi ni Katrina, gaano man kasama, ay may bahid ng luhika sa isang baluktot na paraan. At ang pag-aalangan na iyon ang pumatay sa huling piraso ng pag-asa ni Talia. Hindi. Umiling si Talia. Ang mga luha ay malaya ng dumadaloy. Hindi totoo yan. Yan. Erickson. Tumingin siya kay Erickson. Naghahanap ng tulong, ng tiwala. Ngunit ang nakita niya sa mga mata nito ay pagkalito. Isang nakakamatay na pagkalito. Nakikita niya ang digmaan sa loob nito. Ang alaala nila laban sa ebidensyang nasa harap niya. Security! Umalingaw-ngaw ang boses ni Don Ricardo sa buong mansyon. 2 guard ang mabilis na pumasok. Dalhin niyo ang babaeng yan palabas. Utos ng matanda. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa ulit sa pamamahay na ito. Now. Masusunod po, Don Ricardo. Sagot ng mga guard. Hinawakan ng 2 guard ang magkabilang braso ni Talia. Hindi siya nanlaban. Parang nawalan ng lakas ang kanyang buong katawan. Habang hinihila siya palabas, ang tanging nagawa niya ay tumingin kay Erickson. Ang huling pag-asa niya. Ang lalaking minsan niyang pinaniwalaan. Maniwala ka sa akin, Erickson. Please. Sigaw ni niya ang boses ay basag at puno ng desperasyon. Ngunit nakatayo lang ito roon sa pagitan ng kanyang ama at ng kanyang asawa. Nakatingin sa kanya na may sakit at pagkalito sa mga mata. Isang estatwang walang magawa. Isang estranghero. Habang isinasara ng mga guard ang dambuhalang pinto sa harap ng kanyang mukha, ang huling nakita niya ay ang kawalan ng magawa sa mukha ni Erickson. At sa likod nito, ang anino ni Katrina na may isang halos hindi makitang ngiti ng tagumpay. Ang daan palabas ng malawak na gate ng mansyon ng mga Clemente ay parang isang walang katapusang paglalakbay. Bawat hakbang ni Talia ay mabigat. Ang bawat hininga ay masakit. Ang malamig na hangin ng gabi ay dumadampi sa kanyang pisngi, ngunit hindi nito kayang palamigin ang apoy ng kahihihiyan at sakit na nagliliyab sa loob niya. Pinagtulakan siya, pinagbintangan, iniwan. Ang huling imahe ng mukha ni Erickson, ang mukha ng pag-aalangan at kawalan ng magawa, ay paulit-ulit na sumasaksak sa kanyang puso. Naniwala siya. Kahit sa isang saglit, naniwala siyang kakampihan siya nito. Ngunit hindi. Sa huli, pinili pa rin nito ang kanyang pamilya, ang kanyang pangalan. Nakarating siya sa kanyang maliit at inuupahang apartment na tila isang zombie. Ang katahimikan sa loob ng bahay ay isang malupit na paalala ng kanyang kabiguan. Walang maingay na tawanan, walang maliliit na yapak na sasalubong sa kanya. Nasa daycare pa ang kanyang mga anak, ang 5 anghel na siyang tanging dahilan
ng kanyang pagtitiis. Umupo siya sa gilid ng kanyang kama, sa gitna ng kadiliman. Doon, sa wakas, bumigay na siya. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay bumuhos na parang agos ng sirang dam. Humagulgol siya, hindi dahil sa nawalang trabaho, kundi dahil sa nawalang tiwala. Humagulgol siya para sa sarili niyang katangahan, sa pag-aakalang may natitira pang kabutihan sa mundong ginagalawan ng mga Clemente. Paano na sila ngayon? Paano niya bubuhayin ang 5 niyang anak nang walang trabaho? Sa gitna ng kanyang pagtangis, ang matinis na tunog ng kanyang cellphone ang pumutol sa katahimikan. Nanginginig ang kamay na sinagot niya ito. Iniisip na baka si Leo lang. Ngunit boses ng isang babae ang naririnig niya, puno ng pag-aalala. "Ma'am Talia, si Nena po ito, mula sa daycare." "Nena, napatawag ka?" "Ma'am," narinig niya ang pag-aatubili sa boses nito. "Si Bunso po kasi." Ang puso ni Talia ay biglang kumabog ng napakabilis. Si Bunso, ang pinakabata at pinakamaliit sa kanyang 5, ang pinakaakitin. Anong nangyari kay Bunso? Bigla po siyang nilagnat ng napakataas, ma'am. At ngayon po, nangingisay siya. Ma'am, kailangan na po siyang dalhin sa ospital. Ang mundo ni Talia ay gumuho sa pangalawang pagkakataon sa araw na yon. Lahat ng sakit, lahat ng galit ay biglang nawala. Napalitan ito ng purong takot. Isang takot na tanging isang ina lang ang makakaramdam. "Papunta na ako." Sigaw niya, mabilis na tumayo at kinuha ang kanyang pitaka. Binuksan niya ito. 200 piso at ilang barya. Napahawak siya sa dingding. Hindi ito sapat. Hindi ito sapat para sa pamasahe, lalo na para sa emergency room ng isang ospital. Nagsimula siyang mag-isip. Ang utak niya ay tumatakbo ng mabilis. Mga kaibigan, lahat sila ay gipit din. Mga kamag-anak, matagal na siyang itinakwil ng mga ito. Wala siyang malalapitan. Tumakbo siya palabas ng apartment. Yakap-yakap ang kanyang cellphone. Sa gitna ng madilim na eskinita, sa ilalim ng isang nag-iisang poste ng ilaw, pakiramdam niya ay nasa dulo na siya ng mundo. Wala na siyang pagpipilian, wala na siyang pride na natitira. Ang tanging mahalaga ngayon ay ang buhay ng kanyang anak. Nanginginig ang mga daliri na binuksan niya ang kanyang phone book. Dahan-dahan siyang nag-scroll hanggang sa makita niya ang isang pangalan na isinumpa niyang hindi natatawagan pa. Erickson Clemente. Pinindot niya ito. Bawat ring ay parang isang suntok sa kanyang sikmura. Sa pang-4 na ring, sumagot ito. "Talia?" Ang boses ni Erickson ay puno ng pag-aalala at kalituhan. Ngunit hindi na yun pinansin ni Talia. Ang kanyang boses ay basag, nanginginig at basang-basa sa luha. Ang pride ay nawala na. Napalitan ng desperasyon ng isang ina. "Erickson." Humikbi siya, halos hindi makahinga. "Tulungan mo ako." "Talia, nasaan ka? Anong nangyayari?" Isang malalim na hininga, isang huling pagsuko. "Ang anak natin." Natigilan si Erickson sa kabilang linya. "Nag-aagaw buhay ang anak natin." Ang mga salita ni Talia ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kaluluwa ni Erickson. Ang anak natin, hindi ang anak ko, kundi ang anak natin. Sa isang iglap, nawala ang ingay sa paligid. Ang galit ng kanyang ama, ang mga pekeng luha ni Katrina, ang bigat ng buong mundo, lahat ay naglaho. Ang tanging natira ay ang basag na boses ni Talia sa kabilang linya, isang boses na puno ng takot na hindi kayang pekein ng sinuman. "Saan?" Iyon lang ang salitang lumabas sa kanyang bibig. "Saang ospital?" Nang makuha niya ang pangalan ng ospital, hindi na siya nag-aksaya ng kahit isang segundo. Tumakbo siya. Walang paalam. Walang paliwanag. Iniwan niya ang naguguluhang si Don Ricardo at ang natigilang si Katrina sa gitna ng salas. Ang pagmamaneho patungo sa ospital
ay isang malabong alaala. Ang mga ilaw ng syudad ay humahalo sa isa't isa. Ang tanging malinaw sa kanyang isipan ay ang dalawang salitang iyon. Anak natin. Ang lahat ay biglang nagkaroon ng katuturan. Ang pagkawala niya 5 taon na ang nakalipas. Ang pagiging single mother niya. Ang kawalan ng ama sa record ng mga bata. 5. Quintuplets. Ang matematika ng panahon ay perpekto at masakit. Pagdating niya sa emergency room ng isang pampublikong ospital, isang lugar na magulo, maingay, at malayong-malayo sa kanyang mundo, agad niyang nakita si Talia. Nakaupo ito sa isang plastik na upuan sa isang sulok, mukhang pagod, basang-basa sa luha, at napakaliit. Nang makita siya nito, tumayo ito. Walang galit sa mga mata nito, tanging pagod at takot. Erickson, sabi nito sa halos pabulong na boses. Hindi siya nagsalita. Hinayaan niya lang itong akayin siya patungo sa isang salaming bintana. Sa loob ng kwarto, sa likod ng salamin, ay nakahiga ang isang maliit na bata sa isang kama ng ospital. Napapaligiran ng mga tubo at aparatos. Ang bata ay maputla ngunit kahit sa gitna ng kanyang pagkakasakit, hindi maikakaila ang katotohanan. Ang mukha nito, ito ay ang mukha ni Erickson noong siya ay bata. Ang parehong hugis ng mata, ang parehong ilong, ang parehong buhok. Para siyang tumitingin sa isang salamin na nagbabalik sa kanya sa nakaraan. Naramdaman niya ang pag-init ng kanyang mga mata. Siya. Si Liam, sagot ni Talia. Ang bunso namin. Namin. Ang salitang yon ay muling tumatak sa kanyang puso. Sa gitna ng nakabibinging katotohanan na bumabalot sa kanya, nag-vibrate ang kanyang cellphone. Isang notification galing sa security app na kinonekta niya sa microcamera. Motion detected. Nanginginig ang daliri na binuksan niya ang app. Ang live feed mula sa silid ng kanyang ninang Eliana ay lumitaw sa kanyang screen. Gabi na. Madilim. Ngunit may isang figura sa loob. Si Katrina. Nakatayo ito sa tabi ng mesang patimplahan ng tsa. Sa isang kamay, hawak nito ang pamilyar na thermos. Sa kabilang kamay, hawak nito ang isang maliit na sachet. Dahan-dahan at sa pag-aakalang walang nakakakita, ibinuhos nito ang isang maputing pulbos mula sa sachet papasok sa thermos. Pagkatapos ay bahagya niya itong inalog. Ang isang mapanuyang ngiti ay gumuhit sa kanyang mukha sa ilalim ng dilim. Itim at puti. Ang katotohanan, sa kanyang pinakamalupit at hindi maikakailang anyo, ay nasa harap niya. Isang malamig na galit ang gumapang sa kanyang mga ugat. Isang galit na hindi niya pa naramdaman kailanman. Galit para kay Katrina, galit para sa kanyang ama. At higit sa lahat, galit para sa kanyang sarili, sa kanyang katangahan, sa kanyang pagkabulag. Itinigil niya ang video. Tumingin siya sa batang nakahiga sa kama. Pagkatapos ay tumingin siya kay Talia na nakayuko at tahimik na umiiyak. Nilapitan niya ito, dahan-dahan, at sa unang pagkakataon, sa loob ng 5 taon, ginawa niya ang bagay na dapat ay ginawa na niya noon pa. Inabot niya ito. Niyakap niya ito ng mahigpit. Naramdaman niya ang pag-igting ng katawan nito, ang gulat. Ngunit hindi nagtagal, naramdaman din niya ang pagbibigay nito. Kumapit ito sa kanyang damit. Ang mga hikbi ay naging isang malakas na hagulgol. Ibinubuhos ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng bigat na kinimkim nito nang mag-isa sa loob ng napakatagal na panahon. I'm sorry, Talia, bulong ni Erickson sa buhok nito. Ang sarili niyang boses ay nanginginig sa bigat ng emosyon. Ang bango nito ay pareho pa rin. Ang pakiramdam na yakap niya ito ay pareho pa rin. I'm so sorry. Kumiwalay siya ng bahagya at hinawakan ang mukha nito sa pagitan ng kanyang mga palad. Pinilit na salubungin ang mga mata nito. I believe you. 3 salita. Ngunit para kay Talia, iyon ang lahat. I will fix this, sabi ni Erickson. Ang boses ay puno ng determinasyon na hindi pa naririnig ni Talia mula sa kanya. I promise. Dinukot niya ang kanyang cellphone.
Hindi si Marco ang tinawagan niya, kundi ang pinuno ng kanyang personal security team, isang taong mas tapat pa sa sarili niyang anino. Renato, sabi niya, ang boses ay malamig at matigas na parang bakal. Lock down the mansion. Huwag mong hahayaang makaalis ang asawa ko. Walang pwedeng pumasok o lumabas nang wala ang permiso ko. Masusunod, sir. Papunta na ako. Ibinaba niya ang tawag at muling hinarap si Talia. Hinaplos niya ang pisngi nito, pinunasan ang mga luha gamit ang kanyang hinlalaki. Dito ka lang, sabi niya. Bantayan mo ang anak natin. Babalik ako. Aayusin ko ang lahat. Tumalikod siya at naglakad palayo. Bawat hakbang ay may bigat at layunin. Hindi na siya ang Erickson na nag-aalangan. Hindi na siya ang tagapagmana na sunod-sunuran. Ngayong gabi, isa siyang ama at babawiin niya ang pamilyang ninakaw sa kanya. Bumalik si Erickson sa mansyon na parang isang paparating na bagyo. Tahimik, ngunit mapanganib. Nadatnan niya ang kanyang ama at si Katrina sa salas. Si Don Ricardo ay naglalakad pabalik-balik, halatang naiinip. Si Katrina naman ay nakaupo sa sofa, nagkukunwaring nag-aalala. Ngunit may bahid ng pagtataka sa kanyang mukha nang makita nito ang mga security guard na nakapwesto sa bawat pinto. Erickson, saan ka ba nanggaling? Bungad agad ng kanyang ama. Hindi mo ba alam kung anong gulo ang iniwan mo dito? Hindi sumagot si Erickson. Sa halip, dumiretso siya sa malaking flat-screen TV sa dingding. Isinaksak niya ang kanyang cellphone. Sa ilang pindot lang, ang video mula sa microcamera ay nagsimulang mag-play sa malaking screen. Natahimik ang buong silid. Ang eksena ay malinaw. Si Katrina, sa dilim ng gabi, naglalagay ng puting pulbos sa thermos ng tsaa. Nakita ni Talia ang pagbabago sa mukha ni Don Ricardo. Mula sa galit, naging pagkalito. At pagkatapos, ay naging purong pagkagulat. Ngunit ang reaksyon ni Katrina, ang pinakadramatiko. Ang kulay sa kanyang mukha ay nawala. Napalitan ito ng pamumutla na parang papel. Tumayo siya. Ang mga mata ay nanlalaki sa takot. Hindi totoo yan. Sigaw niya. Ang boses ay matinis at puno ng pagtanggi. Peke yan. Gawa-gawa lang yan ng babaeng yon para sirain ako. Talaga ba, Katrina? Malamig na tanong ni Erickson. Dahan-dahang lumapit sa kanya na parang isang mangangasong papalapit sa kanyang biktima. Peke? O baka naman ito ang totoo? Itinaas ni Erickson ang kanyang cellphone at pinakita ang isa pang video. Isang close-up shot ng bote ng gamot na natagpuan sa bag ni Talia kanina. Pagkatapos, isang video ni Katrina, kuha ng CCTV sa pasilyo ilang oras bago ang insidente na maingat na inilalagay ang parehong bote sa loob ng bag ni Talia habang nakatalikod ito. Doon, bumigay si Katrina. Kasalanan niya! Sumigaw ito na parang nasisiraan ng bait. Itinuro si Erickson. Kasalanan mo. Dahil kahit kailan, hindi mo ako minahal. Palagi na lang siya. Palagi na lang si Talia. Ginawa ko ang lahat. Itinaboy ko siya 5 taon na. Ang nakalipas. Ako ang nagbura ng mga email mo. Ako ang gumawa ng paraan para magkalayo kayo. Pero bumalik pa rin siya. Isang salot. Isang ahas. Anong sinasabi mo? Nanginginig na tanong ni Don Ricardo. Hindi makapaniwala sa kanyang naririnig. Oo, Papa. Humalakak si Katrina nang walang saya. Ako nga. At ang matandang yan. Itinuro niya ang direksyon ng silid ni Mrs. Clemente. Kung hindi dahil sa kanya, matagal na sanang sa akin ang lahat. Pero palagi niyang sinasabi na hindi ako karapat-dapat para kay Erickson, na si Talia ang mas bagay sa kanya, kaya dapat lang siyang mawala. Ang pag-amin ay isang lason na kumalat sa katahimikan ng salas. Si Don Ricardo ay napaupo sa sofa, napahawak sa kanyang dibdib, tila hindi makahinga. Ang babaeng itinuring niyang perpektong manugang, ang alyansang pangnegosyo na pinagmalaki niya, ay isa palang demonyo na nagtatago sa likod ng isang maskara.
Tapos na ang palabas, Katrina. Mariing sabi ni Erickson. Renato, tawagin ang mga pulis. Hindi! Erickson, maawa ka. Nagmakaawa si Katrina, lumuhod at niyakap ang mga binti ni Erickson. Mahal kita. Ginawa ko lang yon dahil mahal na mahal kita. Tinanggal ni Erickson ang kanyang mga braso na parabang ito ay isang maruming basahan. Ang tawag dyan ay obsesyon, Katrina, hindi pag-ibig. Habang hinihila ng mga guard si Katrina palabas, isang huling tanong ang binitiwan ni Don Ricardo. Ang boses ay mahina at basag. Bakit? Bakit ka bumalik, Erickson? Para lang ipakita ito. Humarap si Erickson sa kanyang ama. Ang galit sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bagay na mas malalim, isang halo ng sakit at determinasyon. Bumalik ako dahil kailangan kong itama ang lahat ng pagkakamali ko. Ang pagkakamali nating lahat. Huminga siya ng malalim. Dahil ngayong gabi, nalaman ko na hindi lang ang buhay ni Ninang ang sinubukan niyang sirain. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ng kanyang ama. Nalaman kong meron akong pamilya. Isang pamilya na itinago sa akin. Isang pamilya na kailangan ako. Pamilya? Anong? May anak kami ni Talia, Dad. Pagpuputol ni Erickson. Ang bawat salita ay may bigat ng 5 taong nawala. 5 anak. Naiwang nakanganga si Don Ricardo Clemente. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, ay ganap na natalo at hindi makapagsalita. Bumalik si Erickson sa ospital. Na-transfer na si Liam sa isang private room, salamat sa mabilis na utos niya. Pagbukas niya ng pinto, isang eksena ang bumungad sa kanya na nagpatigil sa kanyang paghinga. Nakatulog na si Talia sa isang silyon sa tabi ng kama at sa paligid niya, sa sahig na may mga kumot at unan, ay 4 pang maliliit na bata na mahimbing na natutulog, isang babae at 3 pang lalaki. Bawat isa sa kanila ay may isang piraso ng kanyang mukha. Ang kanyang mga anak. Dahan-dahan siyang pumasok, maingat na hindi makagawa ng ingay. Lumuhod siya sa tabi ng isa sa mga bata at hinaplos ang malambot nitong buhok. Isang ngamang ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Naramdaman ni Talia ang kanyang presensya at dahan-dahang nagmulat ng mata. Erickson, sabi nito sa mahinang boses. Tapos na ba? Tumango si Erickson. Tapos na. Isang mahabang katahimikan ang namagitan sa kanila. Walang sisihan, walang tanong. Tanging isang pag-unawa na mas malalim pa sa mga salita. Ipinadala ko na rin ang resulta ng laboratorio mula kay Leo sa mga pulis, sabi ni Talia. Salamat, sagot ni Erickson. Tumingin siya mula kay Talia, papunta sa 5 natutulog na bata. Ang bigat ng responsibilidad at ang kagalakan ng pagkakatuklas ay nag-uumapaw sa kanyang puso. Ito ang kanyang pamilya at hindi na niya sila hahayaang mawala pa. Ang mga sumunod na araw ay isang whirlwind ng mga pagbabago. Si Katrina ay nakakulong na at nahaharap sa napakaraming kaso. Si Mrs. Eliana, nang malaman ng lahat, ay agad na sinimulan ang gamutan at unti-unti nang bumabalik ang lakas. Si Don Ricardo naman ay nanatiling tahimik sa mansyon, tila binabagabag ng bigat ng kanyang mga pagkakamali. Ngunit para kay Erickson, ang mundo niya ay lumipat mula sa malamig na mansyon patungo sa isang masikip, ngunit masayang 2-bedroom apartment na inupahan niya malapit sa ospital para sa kanyang bagong pamilya. Ang bawat araw ay isang bagong pagtuklas. Nalaman niya na si Liana, ang nag-iisang babae sa 5, ay kasing seryoso at talino niya. Si Marco, ang panganay, ay ang protective kuya. Si Lucas ay ang pinakamakulit at palaging may kalokohan. Si Mateo ay ang tahimik na artist na mahilig mag-drawing. At si Liam, ang bunso, na ngayon ay mabilis nang gumagaling, ay ang pinakamalambing. Ang pagiging isang instant dad sa 5 ay hindi madali. May mga araw na para siyang masisiraan ng ulo sa ingay at gulo. Minsan,
Sinubukan niyang magluto ng almusal at halos masunog niya ang kusina. Sa ibang araw, sinubukan niyang tulungan sila sa kanilang homework at natuklasan niyang mas mahirap pa ito kaysa sa pagsasara ng isang multi-million-dollar deal. Pero sa kabila ng lahat, bawat sandali ay isang kayamanan. Ang maliliit na yakap, ang mga halik sa pisngi, ang sabay-sabay nilang sigaw ng daddy tuwing uuwi siya. Pinupuno nito ang isang butas sa kanyang puso na hindi niya alam na naroon pala. Si Talia naman ay unti-unti ring nagbabago. Ang dating pader ng takot at pag-iingat sa paligid niya ay dahan-dahang natutunaw. Nakikita niya ang sinseridad sa bawat kilos ni Erickson. Nakikita niya ang purong pagmamahal nito sa kanilang mga anak. Isang gabi, pagkatapos nilang patulugin ang mga bata, naabutan ni Erickson si Talia sa maliit na balkonahe, nakatingin sa mga bituin. "Salamat, Erickson," sabi ni Talia nang hindi lumilingon. "Para saan?" tanong niya. "Tumabi dito." "Sa lahat. Sa pag-aalaga mo sa mga bata. Sa pag-ako mo sa responsibilidad." "Hindi ito responsibilidad lang, Talia," sabi ni Erickson. Hinawakan ang kamay nito. "Mainit. Pamilyar. Ito ang buhay ko. Ang buhay na dapat ay mayroon tayo 5 taon na ang nakalipas." Humarap si Talia sa kanya. Ang mga mata nito ay kumikinang sa ilalim ng ilaw ng buwan. "Natakot ako noon. Sobrang natakot." "Ako rin," pag-amin ni Erickson. "Natakot akong mawala ka. At natakot akong harapin ang lahat. Patawarin mo ako kung naging mahina ako." Umiling si Talia. "Patawarin mo rin ako kung hindi ako nagtiwala." Sa ilalim ng tahimik na langit, sa gitna ng ingay ng syudad, ang dalawang pusong nasugatan ng nakaraan ay sa wakas ay natagpuan ng daan pabalik sa isa't isa. Walang masalimuot na salita. Tanging isang pag-unawa na nabuo sa gitna ng sakit, sakripisyo at hindi namatay na pag-ibig. Kinabukasan, isinama ni Erickson ang buong pamilya sa isang beach resort malayo sa gulo ng syudad. Habang naghahabulan at nagtatawanan ang mga bata sa dalampasigan, naupo sila ni Talia sa buhanginan. Pinapanood ang kanilang mga anak. "Naalala mo ba?" tanong ni Erickson. "Ganito rin tayo dati. Dito." "Oo," sagot ni Talia. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Talia," sabi ni Erickson. Ang boses ay seryoso. Kinuha niya ang kamay nito. "Ayokong maging ama lang ng mga anak mo. At ayoko na maging dating kasintahan mo lang." Lumuhod siya sa buhanginan. Mula sa kanyang bulsa, kinuha niya hindi ang isang mamahaling singsing na may diamante, kundi ang isang simpleng singsing na gawa sa pinulupot na damo sa dalampasigan. Isang bagay na totoo, isang bagay na mula sa puso. Hindi na ito dahil sa kontrata, hindi dahil sa responsibilidad. Ito ay dahil sa pagmamahal, isang pagmamahal na mas matibay ngayon dahil sinubok na ito ng panahon. Ang mga luha ay muling dumaloy sa mga mata ni Talia, ngunit sa pagkakataong ito ay mga luha ng purong kaligayahan. "Talia Santos, will you build a new story with me? Will you be my wife?" Bago pa man siya makasagot, ang 5 nilang anak ay tumatakbong lumapit sa kanila. "Say yes, Mommy! Say yes!" Sigaw nilang lahat. Niyakap ang kanilang mga magulang. Bumuo ng isang malaki at magulong grupo ng pagmamahalan. Tumawa si Talia sa gitna ng kanyang mga luha at tumingin kay Erickson. Tumango siya. "Oo, Erickson. Yes." Sa paglubog ng araw na nagpipinta ng kulay kahel at rosas sa kalangitan, ang 7 tao sa dalampasigan ay magkayakap. Isang buong pamilya. Isang sirang kwento na sa wakas ay nabuo muli. Mas matatag at mas maganda kaysa dati. Napatingin si Talia kay Erickson habang buhat nito ang 2 sa mga bata, habang ang 3 pa ay nakakapit sa kanyang mga binti.
Isang ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Ito pa lang ang simula, bulong niya sa hangin. At sa kauna-unahang pagkakataon, sa loob ng napakatagal na panahon, ang hinaharap ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng pag-asa.